Dapat bang gayahin ng Pinas ang Nepal at Indonesia? Kasi sa Nepal, grabe, binagsakan nila ng galit yung gobyerno. Tinawag nila itong Gen Z protest. Sinunog yung ilang mga government buildings. Para bang sinasabi nila, kung ayaw nyo makinig, di reset button na lang. Kumbaga, deconstruct to reconstruct. Although, they might be deleting history by destroying historical buildings, at the same time kasi, they're also making history. Sa Indonesia naman, nag-riot na yung mga tao. Pinagbabato na nila yung mga gate ng opisina at pati bahay ng mga politiko. Kumbaga, kung ayaw pagbuksan ng gobyerno ang mga taong kumakatok para marinig ang boses nila, sila na mismo ang pumasok sa pinto. At kung tatanungin mo ako, violence is never the answer. Hindi porket galit ka, dapat suntukan agad. Kasi sa huli, sino ba ang tunay na lugi? Hindi yung mga opisyal na may beach house, kundi tayong nasa traffic papuntang work, tayong nagtitiis sa mahal na bigas. At dito papasok ang pinaka-importante, common goal. Nepal, Indonesia, Pilipinas, pare-pareho ang laban. Corruption, oppression, and injustice. Ang totoong lakas ng tao, wala sa panggugulo kundi sa pagkakaisa. Hindi kailangan ng karahasan. Hindi bato, apoy ang makakapagpatumba sa korupsyon, kundi milyon-milyong Pilipino na iisa ang boses. Iisa ang layunin. Ang kailangan lang, direksyon. Kaya balik tayo sa tanong, dapat bang gayahin ng Pinas ang Nepal at Indonesia? Para sa akin, yes and no. Hindi natin kailangan kopyahin lahat. Pero kailangan nating seryosohin yung mga nangyayari. Down the line, baka mapilitan din tayong magprotesta o magrevolusyon. But, in my opinion, if we want to succeed in eliminating the greed and corruption, what we need is a unified action. Anyway guys, ako nga pala si Arya at lagi kong paalala, gamitin natin ang boses natin hindi lang sa ingay, kundi sa pagbabago. Kita-kits sa susunod. At chismis responsibly. Subscribe.